Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yes mga igala, mayong adlaw ka natong tanan og welcome din sa itong panagbuban sa atong tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes mga igala, no? Ila ka oras na lang good mga igala, ato nang sugaton ang bag-ong tuig mga katambayan. Naways, excited na ba mo mukhaon no kwan sa bakaron? Excited na mukhaon fruit salad bagi hapon. Anyway,
Anyways, mga katambayan, no, niya katakaron, no, aron nga talaga po tayo mga tambayan, no, sa atong mga hisgutanan, no, mga nahitabo atong 2024 kung sa ang ato ang mga angay pa nga i-expect, no, karong umaabot na 2025, no. So I hope, no, dili mo yung bagong tuig na magbago na pud no. Well, hindi siya dapat wala dapat ay bagoon, but ato lang i-improve, no, ang ato ang mga kaugalingon, no, with regards to on back mic on the so with regards sa kwan, no, kung unsa man to kakulangan nato, amo to dapat ang ato ang i-improve, no. Kabalo naman ta, no, nagitay mga lapses po do nga makuanan, no, pero dapat kamo magsorry mo sa kuha, no, kato mga nakasala sa kuha, no, kato kung mga nasingkahan dapat magsorry mo, no, kay sala na ninyo charing bitaw ay mga katambayan, no. Anyways, mga katambayan, diri ta una, no, sa kung sa tong i-expect, no, kay mga nakadaghan ang tao din hino, and then of course, no, di na to malimod, no, bisag giingon na to nga medyo na politika ang Davao City, no, daghan gyud mga tao nga nagkatapok kung nagaanhi diri, no, experience na to sa milabay mga karong December, no, daghan gyud mga tao nga nagaanhi dinhi, no. Despite sa mo man ang anang nahitabo, no, daghan po naga-shopping, no, mo ni nakadugag sa traffic diri sa Davao City. So mo na mga igala, no, nga tiba-tiba tali dili tiba-tiba ang mga driver mga sama tong gilalisan dito tong kaisa, no, ang ang tiba-tiba kay katong mga of course may establishments, no, kay gamay ra mga pasahero manakay karon, no, kay traffic kayo ang taxi gamay ra pud kayo, no, kay di kay sila manukod kay kuan tawagani, mas taas pa ilang gasto sa krudo may tungod sa traffic atong niagi, pero well may na lang niya itong mga taxi driver dili kay dili gid mo kuan, no, majority sa itong mga taxi driver dili gid mo balibad pud mga katambayan, no, majority ha, dili tanan nagi uban mga mobalibad pud, no, para sa tong kaisa, no, nasakyan ng mga tong Pasko nga higit pasakyan sa nakadayaper na mong ero. Anyways, mga igala, kung sa ba to expect mga igala for 2025, no, alang sa naton sa tong turismo ato paminawon, no, ang nahimuhang pahayag ni kuno ni Department of Trade, Department of Tourism 11, mga igala, wala lain, no, ang regional director nila nga si Ma'am Tanya Rabatan. Paminawon nato. May mga nabasa po kasi ako online na just though joke lang siya, RD, no, na parang sinasabi nila na you're encouraging people na Davao life is here, visit Davao City, morning nagka-traffic karon, murag ana god ang RD. What's your take about this, or any comment about this, RD? Parang hindi siya for holiday rush siguro, but I cannot I have no comment for that. But that DOT will still continue po on promoting, of course, Davao region for the next years. Oo. So I mentioned earlier, ang direction natin next year is really sustainable and responsible tourism. So with that, we don't just focus on the numbers na. So dun tayo sa quality, so not the quantity. So that's sustainability and responsible tourism. But of course, we seek to grow MICE, and that's why marami na ring pumupunta for the MICE activity. And then we're also promoting the outskirts to support that, para meron silang mapasyalan other than what we have here, because there are so many more that they can visit sa labas. So yung whatever development na nangyayari, nafe-feel din yan ng mga neighboring provinces. Thank you. Hello, RD. Good morning. Jim Ray from SMNI. RD, I would like to ask, you mentioned a while ago, for the third quarter this year, 2024, there are more than 2 million tourist arrivals. Okay, may I know kung ilan yung foreign doon at domestic? I hope I have it here in the report, but we have that.
Okay, ang nakita ko lang sa ating data, 3% to 4% yung foreign. It's not included in yung briefer na pinadala sa akin ngayon, but we have that data because we monitor the foreign arrivals. But ang nakikita ko, like for example, 2022, 2% siya. 2023, nag-3%. Ngayon, hindi ko pa masabi kasi nasa 2024 tayo. So yun yung gusto kong tingnan ngayon. Okay, so Kasi may mga efforts tayo, di ba, na roadshows abroad. optimistic ko tayo na positive yung increase ko natin for this year, 2024. Another last question lang siguro to. RD, may ano kung ano pa yung mga inaay ho natin na location or site aside from Davao City, sa other provinces na i-develop or nakita ho natin na may potential pa except dun sa mga existing na? Actually, pinopromote na namin ngayon. Meron tayong tinatawag na Coastal to Island Circuit. This covers Davao City because they start in Davao City because the gateway is here and they go to Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Yun yung tawag sa circuit na yun. Then we have another one, what we call the Countryside to Highland Circuit. It covers Davao City and then Davao del Sur. Right now, we work hand in hand with our tour operators para matulungan tayo na makakam up pa ng more attractive tour packages, especially now that we have these 3 additional flights na na-mention earlier. And the other, we need to also help sustain that. With that, again, I go back that we're still in the process of our RTDP and ang consultation natin for the 5 provinces is next year. We did Davao City this year. Yung 5 provinces, January of next year, yung consultation sa kanila. And then we hope to complete the Regional Tourism Development Plan by March. And with that, baka may lalabas pa doon na mga bago na pwede talaga na they may be ready after all na pwede nang ma-promote but some needs some help pa to develop. Good morning, RD. Julius po from Brigada. Tanong ko lang po, RD, may malaking tulong ba sa tourist arrival itong mga incoming election sa inyong monitoring po? Like 2022, may impact ba siya na kuwan po? Sorry, hindi ko siya natingnan in that angle kasi. Oo. Okay. So, another question na lang po. Kahit pa ngayon po, medyo mahirapan ba tayong mag-promote sa Davao City, especially na siya sa Mindanao, RD? May mga factors po ba na minsan mahirapan tayo na mag-convince ng mga bisita na pupunta di? Well, I can't deny that it is a setback. No, it is a setback. But, in fact, I think, lately, maraming nagte-take interest talaga sa Davao. We feel that actually when we go out. So, setback siya, yes. But, na-feel ko especially 2024, maraming kasi may mga road shows din kaming ginawa abroad. So, parang they're really very interested. And even 2023, I was able to do some road shows also. Parang very interested sila sa Davao. So I have very positive na we will really improve pa by 2025. All right, right before I ask the question to Ma'am RD Tanya Rabatan, let me just greet you. Mabuhay og madayaw gikan sa Dakbayan sa Davao. Actually, I just have to straighten up the question in regards sa plans. On your part as the regional director, how do we eye in regards sa mga accreditations sa hotels that are Muslim friendly, especially nga daghan na mga
mga delegates pohon in the future, not so distant future, for conventions once and for all. I needed to have your answer kung naabatay plano that there are certain hotels that seeks accreditation to follow the standards for our Muslim community, not only in the Philippines but for the entire BIMP Iaga and for the entire archipelago. Thank you so much for your question. Yes, in fact, meron tayong, ang DOT, may nilabas na memorandum circular for Muslim-friendly establishment, accommodation establishment. Lately, ewan ko kung nalabas na yung sa restaurants naman. So, meaning, this is different from halal certification. Maraming halal certifiers. This is different. So, this is just, may checklist tayo na binigay sa mga hotels na pag may mga nasunod sila doon na minimum standard, pwede silang magpa-certify as Muslim-friendly establishments. But, kailangan with a commitment also na within 1 or 2 years, mag-lead sila to a halal certification. Kasi medyo baka nahihirapan pa kasi marami pa silang kailangan i-comply. Mas kasi, yung mas marami tayong requirements for the halal certification. So, pwede silang mag-start sa Muslim-friendly establishment. And yes, may mga nakakausap na kaming hotels na interested. So, the first step is kailangan mag-signify sila sa amin na gusto nilang magpa-certify. And then the second step, we forward that to our central office and then bababa sila dito to inspect these hotels para ma-certify sila as Muslim, DOT, Muslim-friendly. Okay. Last on my end, right before na yung mga ubang pangutana and also the awarding sa mga bagong challengers, eyeing on those siguro for the benefit of our viewers if they're watching live on Facebook and YouTube, what is high hopes for the Department of Tourism and in your part as the regional director for 2025? I know it's a frequently asked question annually, but what are the high hopes that our tourists that will be visiting Davao region in some specific sites na gusto na nila mo adto? High hopes. For Davao. For 2025, hopefully, a more improved tourist experience. Overall tourist experience, and this comprised of many elements. So mag-focus tayo because we have a very visionary tourism secretary who inspires us, no? We anchor on the vision of our secretary, and with that marami tayong strategies. So magbe-base tayo doon, no? Doon tayo naka-anchor. So ang ending nitong lahat really is an enhanced overall tourism experience. So, mga katambayan, no, ang pahayag ni Department of Tourism 11 Regional Director Ma'am Tanya Rabatan, no. So, well, hopefully, no, mas managhan pa ang ato ang tawagan mas managhan pa ang ato ang mga kining mga turista, no, nga mo bisita diri sa tuwa sa Davao region, no. Well, although election is also approaching, no, pwede na ito na tutukan, no, dinita sa mga nindot nga mga kuan sa rehiyon, mga higala, especially here in Davao City, no. Daghan og mga nindot pa nga mga talanawon dinhi, no. Actually napon kung di man sila pwede maka-diretso naman yung mga inland resorts sa may Marilog, no? Along with the inland resorts dira sa Kitaw-Taw o sa sa Baganihan. Baganihan, Davao din ang Baganihan. Dira sa may Arakan, no? So, well, pwede man na ninyo and then po the other mga tourist destinations po din. Hinunganin po tambayan po sa Davao City. Kailangan daghang sakyanan, no. Mao po na mga higala, no, kay kung unsan nagkaguot ang sakyanan diri sa downtown mga higala hastang luaga dito, no, especially sa may Kalinan area, no. Para sa kung sa Kalinan sentro, guot, no, sa Mintal guot, for na mga inner skirts sa kuan sa tawag kani sa Mintal og sa kuan, no, pasulong kag Malagos dili kay na traffic, no. So mo na mga katambayan, no, atong i-expect, no, unta, no, nindot
ang ato ang 2025 no sa natad sa turismo. Anyways, mga igala sa itong pagbalik no, atong hisgutan no kanang kaning isa sa mga ginatutukan karon na commodity sa ato ang Department of Trade and Industry, mga igala kaning mga wearables, mga igala o home style no. Kung unsa ba ni atong pagbalik, mga igala, ato na yung hisgutan man lang sa mga importante pahinumdom ning atong sibianan. Balik kita, mga igala, din sa itong Balangkuban sa itong tulumanoong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, kumusta? Kumusta na mga itong mga nanay diya na nag-andam karon nga nagapaminaw sa tuwa sa radyo, mga igala, sa tuwang 88.7 no nga talak pahitan chart Tagalog sa inyong daya sa inyong radyo, mga igala. Kamusta mo diya no? Anyways, kabalo man ko nga dili mo makakuan no kay di mo katanaw sa Facebook, mga igala, di niyo makita akong kagapuhan. Chareng! Bito, oy. Anyways, mga kuano, padayon lang mo sa inyong pagkwadila, no? Kay, no, naghatod ni sa inyo mga impormasyon, no? Nga angay ninyo nga masayran, no? Arong dili po mo mabiktima sa kaning mga fake news. Although, naman giniupan ang misinformation, no? Pero, amo ang trabaho diri sa Radyo Pilipinas, Davao, mga igala, no? Nga mahatagan mo og saktong nga impormasyon, no? Nga angay ninyo nga masayran, no? Anyways, may igala din sa tuong kwan, no? Dinita sa tuong programa sa tuang programa, no? Sa tuang Department of Trade and Industry, mga igala, no? Especially kaning wearables and home style, mga igala, no? Well, ilaha gining kuan gyud, no? Kay mao mong gunay ko no, labi nag karon, mga igala, no, nga natong kuan creative industry act, mga igala, nga na yung mga kuno in terms of kaning cultural unsa pa ba na nga kuan no nga nasay kalabutan no sa creative industry, mga higala, which is a very good kuan no, a very good start, mga higala, no nga atong gobyerno ginailan na ning kuan no nga dili na sila more on, for example, sa visual arts, mga higala, no. Tapos napo na tayo ginatawag na to nga mga artisans food, mga higala, no, nga mo nagabuhat ng mga muebles, no, mga accessories, no, part po na siya sa creative industry, no, and wearables, no, and then na po na mga higala, no, part po sa wearables, mga higala, ang ginatawag ito nga cultural identity, no. Ito mo na ibang mga tribo nga ginakuha nila, no, gina-showcase ang ilahang mga suot, no, diri sa to ang kuno, diri sa to ang katawhan. No. Anyways, mga katambayan, di na to maglangan, no. Ato nang sayron, mga higala, ang update, no, sa to ang wearables and home style, no, nga cluster sa to ang DTI 11, mga higala, na pinaagi silang cluster head na si Ma'am Jocelyn Banlasan, no. Og ang interventions po nila, no, angay na to dapat nang masayran, mga higala, no, para mas ma-improve ang ato ang kuano creative industry. Paminaw na to, mga higala, si Ma'am Jocelyn Banlasan. As a focal on wearables and home styles in the region, we take advantage on the funds provided by the Philippine Creative Industry Act. So we are supporting the local artists, and we also encourage more creative industries to promote their crafts and other performances. So for the wearables and home styles, we are developing the performance sectors, the gastronomy, the production of local products using local raw materials, and also painting. Because Davao Oriental is known to be the focal for wearables and home styles, we are focusing our efforts on the development of the weaving industry. We conducted the first Giinang Alima in Davao Oriental that is promoting and expanding the wearables and home styles, the weaving industry in the province. And not only that, we bring along this Giinang Sang Alima to Manila during the MTE Goes to Glorieta. This time, it's already a marketing engagement or a marketing event for the output of those who are under the Lunsod-Lunsad creative industry. We had paintings, we also have bags, innovative bags, and other wearables and home styles from all over the region. My
Atara is one of the example. Kani ang atong gina-promote karon so that we can generate more employment, investment, and sales. And also, we also had in our kind of reading materials, we have 409 prototypes developed. And these were funded, of course, by the regular funds of DTI from our One Town, One Product funds, from our PISIDA funds. Dito na kinuha yung ating mga funds for these initiatives. And we also conducted a regional roadshow for wearables and home styles because of the intention to come up with a strategic plan for next year. Na short lang tayo sa time for this year, but we conducted an inventory and market sensing of the different products under the wearables and home styles in each of the provinces in the region. This is our way of observing and having an inventory on what is the status of our local producers right now. Are they into the finished products or just a supplier of a components for an exporter or a finished products producers? So with this roadshow, there was an appreciation on the status of our wearables and home style stakeholders. And for this, we created 700 jobs and benefited 363 MSMEs, developed 409 prototypes. And we also had a support for this, like we are aggressive in promoting our wearables and home styles. And as a matter of fact, in every Mindanao Trade Expo or any trade fair, we had a new products introduced, and it has a lot of interested parties to buy, and there's a lot of orders already. And in Davao City alone, we have a lot of inquiries and orders on the wearables and home styles, especially that we're having an institution here, the Davao Designers Davao Fashion Designs Foundation. So they are a group of designers and also the market of our provincial weaving output of our weaving industry in the province. I think that's all for the wearable. So, mga higala, no? Ang pahayag pasaylo adjud ko, ma'am. Medyo nalibat ko sa way. No? Si Ma'am Joycelyn Banlasan di ay. No? Tama ba? Naman to diri sa kuan ba? Nalibat na siguro gid ko. Tatawon ako sa kuang kuan ha, sa kuang cellphone ha. Isay baya mga higala, kaya kung mata bisag upat na ni kabuok kay kuan butag gihapon. Anyways, mga katambayan, no, munindot ng mga interventions na gikuan sa ila sa kuan, no, sa ato ang DTI 11 mga ganon. I hope, no, mas managhan pa ning mga kuan, no, mo engage into home style and wearables mga higala, no, kay tako beginning tabang mga higala. Tama lagi yun, Joycelyn Banlasan lagi. Sorry kay Ma'am Maria Joycelyn Banlasan, no. Ma'am, pasaylo ajud ko, ma'am, pasaylo pa ko nimo kas kaw na bala mga bugar sa kuakas. Bitaw ay mao to mga higala, no, ang iyang gingon. Hopefully, no, mas mapakusgan pa nato ni kay padaghan ang mga mo engage ba, no, dira sa to ang tawagan ni sa gitawagan na kay mga higala na sumay sa kundila, no, kaning creative industry, no, dako kay tabang ning creative industry jud, no. Ang uban nga dili lang ang paint ang magkuan mga higala, no, dili ta sa to wearables mga higala and home style, no, nga daghan pa ang mas dekalidad, no, pero barato nga mga kuan mga accessories mga higala, no, o kaning mga sanina, no, nga gawang kuan, no, lokal, no, proud lokal, no. So dapat mas pakusgan pa nato, do nabay uban mga higala dili mo sulog walay brand mga higala, char di na ako mag-style. Well, musuot ko kung local brands, no, nod lang musuot yung local brands, no, mas ika-proud na ako, no, wala mga igalang kuan, no, musuot ko anang naasa kultura, no, mo kanang kultura ng mga shirts or ban pa, no, or even kan sa mga local nato nga mga manufacturers, mga printers, t-shirts, dili mga igalang musuot ko, no.
proud pa kay ko nga mosuot ana mga katambayan, no. So hopefully suportahan po nato ni sila, no. Support lokal lang po na, no. Kay dili po nato, dili ni sila magmanampuson kundi nato suportahan, no. So let's support, no. Suportahan nato ni, no, mao bitan ning naibalaw na gibuhat ani ang gobyerno mga higala aron nga masuportahan gyud nato di sila, no, ug mulambo, no, ug dili na ta kinahanglan nga mag-import pa og mga butang, no. Atong suportahan, no, suportahan niyo mo lang panawagan, no, sa New Year, support lokal ta permi, no, support lokal, no. Di na ta mamalit dito sa Divisoria. Puro kon man mga imitation ng uban dira, no. Nawagi uban dira mamaligyo mga kun masay pag mamaligyo ka ng mga imitation, no. Mamaligyo imitation dili napoy uban dira mga gala mamalit og imitation para inong social, no, which is mas nindot man na kung lokal na lang ato ang suportahan, no, kay aside sa nakatabang pa ka original pa, no, dili pa counterfeit, no. Mo na support lokal kita, no. Karong New 2025 support lokal ta, support lokal, no. Ana gud akong battle cry, support lokal, no. Bisag bago na ko na malit og kon na i-brand, support lokal gyapon. Charing. Anyways, may galawan na tayo igong oras na naaman, pero murag kakauno naman kong salad, no. Dili na lang takutom, no, diri sa to katapusang broadcast, no, alang sa 2024 dinhi sa to ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab, no, magkita-kita kita sunod tuig. Daghang salamat og maayong adlaw, happy new year kanatong tanan.